Nagpahayag ng pagkadismaya ang mga residente ng Compostela at mga karating lugar kaugnay sa mga napaulat na patuloy na pagsasamantala sa mga programa ng pamahalaan at ang DSWD ng mga politiko. Para sa detalye, balitaan mo kami Sam Ramirez. Maglilimang buwan na, ngunit patuloy pa din ang pagdagsa ng tulong para sa mga biktima ng Bagyong Pablo, isang super typhoon na nanalasa noong Desyembre ng nakaraang taon sa Mindanao. Ilan sa mga napuruhang lugar ang Compostela Valley, Katiil at Baganga. Napabalita naman kamakailan ang di umano'y pag-hostage ng militar sa isang fact-finding mission group. Layunin sana ng grupo na ito na mag-abot ng tulong sa mga kababayan natin at imbestigahan ang pagpatay kay Baganga Councilor Cristina Jose. Ayon kay Karapatan Group Secretary General Cristina Palabay, ay isang hakbang ito upang maitago ang lumalalang kondisyon ng ating mga kababayan sa mga lugar kung saan nanalasa ang Bagyong Pablo. Pinabulaanan naman ni Governor Corazon Malañaon ang paratang ng ilang grupo. Isa na dito ang Barug Katauhan na kabilang sa nanloob sa regional office ng DSWD noong Marso upang kunin ang sako-sakong relief goods. Na iniimbak ng mga lokal na opisyal ang mga relief goods para sa pangangampanya ng mga kandidato sa darating na halalan. Dagdag pa ni Governor Malañaon na magbibitiw siya sa pwesto kung sakaling mapatunayan nga ang mga akusasyon sa kanya ng grupo. Matatandaan noong nakaraang buwan ay may mga nakapanayam na mga nasalanta ng Bagyong Pablo ang PTV News. Isa na nga dito si Kuya Dodong at si Ato Tiempo, ang chairman ng Barangay Poblasyon sa Compostela Valley. Aniya, noon pa man ay hinaing na ng ating mga kababayan doon ang hindi ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo at ang pagkakahalo pa ng politiko sa pagtulong. Hindi pa naman binigay. So baka siguro maghintay. Sabi nila maghintay lang daw. Punta-punta kami ng munisipyo sa kahit ano saan na kami pumunta na maghingi ng tulong. Wala pa eh. Binigay na yero, lansang, ganun. Hindi kami masyado nakabil. Pero mayroon dito nakabil pero pinili-pili na nila. Siguro baka hindi na tayo magano sa plan. Baka mayroon silang balak kasi kasagsagan ng ano ngayon sa malapit na yung ano. So ganito din ang hinaing ni Ato Tiempo, ang chairman ng nasabing lugar. Mula nung nagbagyo dito, December 4, Tuesday yun, no? So hanggang ngayon, ganito ang recovery namin. Yung iba, ano lang, talagang sariling sikap, no? Sariling sikap. Yung sa mga tulong namin, talagang hindi lahat na bigyan, may ilan pero talagang hindi, no? Saka lalo na ngayon na paparating ang halalan. Parang masasabi natin na pinipili lang yung sa kanila. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.